Kamusta po kayo? Today's letter touches on a sensitive topic. I empathize with the sender's letter. Ito po ay kanyang opinion at sentiments. And this is the reason we will feature it. Dahil lang sinasaloob ng sulat is an eye-opener at dapat mapahiwatig sa lahat. Simulan na po natin. Dear T with Nuna, there is one more thing I cannot stop thinking about, and I know it will be controversial. I believe there are some crimes so serious, so deliberate, and so devastating that society must consider whether the offender should be tried as an adult, regardless of age. 3 estudyante ang namatay, 20 injured. 2 estudyante ang inakusahan sa pagpatay sa kanila. Bata pa siya, and sinasabi ng marami, opo, bata nga siya. Bata na marunong iplano ang pagpapatay sa kapwa niyang bata. Alam kong mahalaga ang rehabilitation. I believe na may mga kabataang nagkakamali at dapat mabigyan ng pagkakataong magbago. Pero pag ang krimeng napakabigat at napakaseryoso na dapat nating tanungin kung sapat ba ang simpleng rehabilitasyon bilang sagot. Are we teaching them that if they are young enough, the consequences for the most serious crimes will be temporary? Are we teaching them that a life can be taken and eventually reduced to a few years of rehabilitation before moving on? Ang buhay ba ay parang video games sa kabataan? Reset lang, start anew. Kapag ang isang buhay ang nawala, hindi na yun maibabalik. What does that say to the family of the victims whose sentence is not measured in months or years, but in a lifetime of loss? Sa nangyayari ngayon, it feels na our attention shifts away from the victims. The victims become a photograph, a headline, a memory. Ang pamilya ng mga biktima cannot move on after 2 years. Walang graduation para sa kanilang lungkot. Walang release date para sa kanilang pagdadalamhati. Habang buhay nila, iyong dadalhin. Kaya it is so hard to accept that the main topic of discussion ay kung paano matutulungan ang mga bata na killer habang unti-unting nakakalimutan ang mga biktima. Accountability must begin with the individuals who chose to commit the act. Before we blame the system, before we blame the parents, before we blame society as a whole, sinisisi natin ang sistema, sinisisi ang mga magulang, sinisisi ang paaralan, sinisisi ang social media, sinisisi ang gobyerno, sinisisi ang lahat. Ang hindi mo marinig na sinisisi ay ang mga killers. We must acknowledge that someone made a conscious decision that resulted in 2 human deaths. Unahin muna natin ang pananagutan ng mga bata na gumawa ng krimen. Everything else is secondary. Justice muna for the victims should come first. Then, once accountability has been established, lawmakers, educators, parents, and communities can do the difficult work of examining what went wrong and what changes are needed to prevent future tragedies. Una sa lahat, hold the offenders accountable. Then fix the system, not the other way around. Saka na natin ayusin ang mga batas. Saka na natin pag-usapan ang mga reforma. Saka na natin tingnan kung ano ang dapat baguhin upang hindi na ito maulit. Pero huwag nating kalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Sa isang desisyong ginawa ng 2 menor na edad na lalaki. A lot will not agree with me. Pero I believe na kapag ang krimen ay sinadya, pinagplanuhan, at nauwi sa pagkawala ng buhay, dapat seryosong pag-isipan kung sapat bang tratuhin iyon bilang simpleng pagkakamali ng isang bata. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa galit. Tungkol ito sa mensaheng ipinapadala natin sa susunod na henerasyon. Kung ganito ang trato natin sa mga batang kriminal, ano ang kultura natin? Compassion and rehabilitation are important, but they should never come at the expense of justice. A healthy society teaches both mercy and responsibility. It teaches that every life has value and that choices, especially those that permanently harm others, carry serious consequences. Sincerely, Alex ang naghahanap ng kasagutan. Binasa ko yung letter more than 5 times kasi naapektuhan din ako sa nangyayari ngayon. Ang mga nakikita ng mga bata sa atin ay sinasaulo at natututunan nila and learned by the next generation after them. Ang mga bata ay always watching yan. They watch how adults respond sa mga maling gawa ng iba.
They watch what behavior is excused or pwede mapalusot, and they learn from it. They will test hanggang saan sila makakalusot sa ginawa nilang mali. Bata pa yan. Are we teaching them that age matters more than the value of the life that was lost? Bata ka pa kaya stand in the corner ka lang at wag mo na gagawin yan ulit. Bata pa nga siya. Bata na pumapatay ng kapwa bata. We treat shocking acts as temporary news cycles, mga news of the week, para yan mga flood projects. Asa na tayo dun? Wala na. Worried din ako na yung focus ng mga tao is to understand the killer, explaining the killer's actions, rehabilitating the killer, and protecting the killer's future. Panay para at tungkol sa killer. Paano na yung victims? The victim's future? The ones that was completely taken away, yung namatay, they receive less attention. The victim no longer has opportunities, dreams, graduations, careers, marriages, or children. The victim's story ends. Period. Pag sa sobrang gusto nating i-explain ang violence, minsan nakakalimutan na nating i-condemn ito. Pwedeng intindihin ang pinanggagalingan ng isang tao, pero hindi ibig sabihin noon na dapat nating i-justify ang mali. When we value life, we build a nation of people na grounded sa justice, compassion, at malasakit, respeto sa batas, takot sa Diyos, and true accountability. Doon nagsisimula ang isang mas ligtas at mas makatarungang lipunan. Tama ka. Huwag nating kalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Sa dalawang bata na nagdesisyong pumatay at manakit ng kapwa bata. Huwag mo na isipin ang reason bakit nila ginawa. They knew what they were going to do. Nagplano sila. Isipin natin na they need to be accountable to the family and to society. Napasubo ako sa issue na ito. It hits deep kasi. Sana nabigyan ko ng konting linaw at liwanag. Ito ay sarili ko lang na opinyon at pananaw. Alam ko na may kanya-kanya tayong thoughts tungkol dito. At okay lang yon. You may agree or disagree. Both are valid. Respect lang tayo sa isa't isa. What matters is that we listen with respect, not with judgment. Walang bashing, pure understanding lang po. To comment po sa story, dapat nakasubscribe po kayo. Salamat po.